Dominant Protector. Credit to the author. 901 hanggang 10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi naniwala si Josephine sa mga salita ni Cheryl. Nakatitig lang siya sa kanya na may malungkot na ekspresyon. Ano? Cheryl sis, ano ang pinagsasabi mo? Anong kalokohan ito tungkol sa lalaki at babae na dapat maging magalang sa isa't isa? Kayo ni Cheryl bro, ay mas malapit kaysa sa kanya. Ipinahayag ni Yasi ang kanyang kawalang kasiyahan. Yasi, itigil mo na ang panggugulo. Pinandilatan ni Cheryl si Yasi. Maliban, pinilit ni Yasi na magpatuloy, sasabihin ko lang ang mga katotohanan. Noong ginagamot ni Cheryl bro si Cheryl sis, nakita niya ang bawat bitbit niya at hinawakan niya rin ito. Kaya mas intimate siya sa kanya kaysa kay Terence. Ang ekspresyon ng mukha ni Josephine ay mukhang naubos. Wala siyang ideya kung nagsisinungaling si Yasi, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi maaaring ganap na wala sa katotohanan. Kahit ilan sa mga salitang lumalabas sa bibig mo ay kasinungalingan. Well, ikaw ang bahala kung ayaw mong maniwala. Sinasabi mo na kasinungalingan iyon. Mabilis na tumugon si Yasi. Nalasan si Cheryl sis last time, kinailangan niyang habarin lahat ng damit niya para sumailalim sa acupuncture treatment. Kailangang ipakita ni Cheryl sis ang sarili niya kay Cheryl bro. Naiihipan niya si Cheryl bro. Parehong sumigaw sina Josephine at Cheryl. Nag-full alert mode si Cheryl nang marinig niyang binibigkas ni Yasi ang mga salitang iyon. Hindi niya pinansin ang pananakit ng kanyang binti at tumalon siya habang sinabi niya, "Shoo, panoorin mo akong hilahin ang iyong mga labi kung magpapatuloy ka." Wala! Huwag! Nagsasabi lang ako ng totoo. Iligtas mo ang mga nagsasabi ng totoo. Sigaw ni Yasi. Si Josephine ay parang nanunood ng dalawang malalaking sanggol na nag-aaway, hindi niya alam kung paano mag-chime in. Kinailangan ni Terence na tretuhin si Cheryl kaya nagkaroon siya ng formal na dahilan para hawakan ang katawan nito. Bukod doon, si Terence ay may pagkakakilanlan ng isang doktor, at hindi naniniwala sa mga hadlang kapag tinatreto ang alinmang kasarian. Kahit natanggapin ni Josephine na walang relasyon sina Terence at Cheryl, nakaramdam siya ng sakit. Kung nakakita si Terence ng isa pang babaeng pasyente na hubot-hubad, habang ginagamot niya ito, hindi magiging galit si Josephine. Iba si Cheryl sa mga babaeng iyon. Ano ang huling bahagi na sinabi ni Yasi tungkol sa pag-ihi kay Terence? Hindi ba medyo masyadong malikot iyon? Tinatreto siya ni Terence, paano niya magagawa iyon sa kanya? Josephine, huwag kang makinig kay Yasi. Isipin mo na lang lahat ng sinabi niya ay totoo, ngunit ito ay sa pagitan namin ni Terence, tulad ng isang doktor-pasyenteng pagkakakilanlan. Sa pagkakataong ito, ang mga pinsala ni Terence ay naging dahilan ng pagbabago ng personalidad ni Cheryl. Ayaw niyang makipagtalo kay Josephine sa isang bagay na walang kabuluhan. Nasugatan niya si Terence sa ngalan niya, ano pa ba ang kailangan niyang ipagtanggol? Tumanggaw si Josephine. Ayaw din niyang makipagtalo kay Cheryl, pero sobrang sama ng loob niya. Tumingin siya kay Terence at nagtanong paano niya nakuha ang mga sugat. Siya. Nasugatan sa pagtataya ng kanyang buhay para iligtas ako at si Yasi. Hindi nag-abala si Cheryl na itago ang katotohanan. Sinabi niya kay Josephine ang lahat mula sa simula. Kaya ganoon. Nalungkot si Josephine. Itinaya ni Terence ang kanyang buhay para iligtas sina Cheryl at Yasi. Paano siya nakipagsapalaran ng ganoon? Kung namatay si Terence, ano ang mangyayari sa kanya? Hindi ba niya naisip ang resulta? Bakit mas maganda ang pakikitungo niya kina Cheryl at Yasi? Hindi maiwasan ni Josephine na makaramdam ng inggit dito. Sa panahong iyon, kung hindi nailigtas ni Terence sina Cheryl at Yasi, pareho silang nasa malubhang panganib. Ngunit, hindi iyon nangangahulugan na dapat ilagay ni Terence ang kanilang buhay kaysa sa kanya. Ngayon, tapos na ang panganib. No need to be so sad, mas maganda ang kutis ni Cheryl bro. Wala dapat problema. Nagsalita si Yasi matapos mapansin na pareho silang malungkot. Remember last time, nasugatan si Cheryl bro dahil sayo. This time,
Dahil kay Cheryl sis. So it is a draw, no need to argue between the both of you. I wonder kung masusugatan ba si Cheryl bro dahil sa akin next time. Yasi, huwag kang mag-jinx. Nababaliw ka na ba? Nag-init si Cheryl sa sinabi ni Yasi. Nasugatan siya sa ngalan mo sa pagkakataong ito, gusto mo pa bang masugitan muli si Terence? Gustong pagalitan ni Josephine si Yasi, ngunit natalo siya ni Cheryl. Walang idinagdag si Josephine sa panunumbat. Maaaring pisikal na walang malay si Terence, ngunit siya ay nagmumuni-muni sa loob ng sukat ng kanyang jade pendant. Narinig na niya ang lahat ng nangyayari sa paligid niya, ngunit masyadong mahina ang katawan niya para magising siya. Sina Cheryl at Yasi ay parehong nahihirapang buhatin si Terence palabas ng bundok. Dahil doon, lubos na nagpapasalamat si Terence na hindi niya kailangang gumapang ng masakit pababa. Ang kanyang pagsisikap na ipagtanggol ang dalawang babae ay hindi nawala ng kabuluhan. Ang kanyang miss ay tiyak na may panlabas na malamig, ngunit panloob na nagmamalasakit na personalidad. Ito ang isa sa mga pambihirang sandali nang ihayag niya ang kanyang tunay na kalikasan. Pagkarating ni Josephine, alam ni Terence ang tungkol sa pag-uusap ng tatlong babae. Ang nilalaman ng pag-uusap ay nagpawis ng bahagya kay Terence. Gusto ni Terence na gisingin ang kanyang sarili para masabi niya sa mga babae na huwag nang mag-alala tungkol sa kanya, ngunit ang kanyang mga sugat ay masyadong malala. Maaari lamang niyang subukan ang kanyang pinakamahirap na makuha ang enerhiya sa loob ng dimensyon ng palawit. Ang kaunting lakas na tumago sa kanyang katawan, na ginagamit para makabawi sa kanyang mga sugat. Habang lumilipas ang oras, ang mga segundo ay naging minuto na naging isang oras, hindi nagtagal ay lumipas ang buong hapon hanggang sa gabi. Hindi pa rin nagigising si Terence, at hindi rin siya nagpakita ng mga senyales na malapit na siyang magising. Naramdaman ni Josephine ang pagkaapurahan, sina Cheryl, at Yasi ay nawalan din ng pasensya sa kawalan ng katiyakan. Bawat isa sa kanila ay may kani-kanyang pagkakaiba, ngunit gusto nilang lahat na magising si Terence. Bakit hindi pa rin gising si Terence? Biglang binasag ni Josephine ang katahimikan. Ang oras ay palaging mas mabagal sa mga naghihintay na may isang layunin sa isip. Hindi ko alam. Last time na nangyari ito, nagising siya after a night of sleep. Hula ni Cheryl. Dapat maghintay tayo sa sala. Parang naiistorbo natin siya kung mananatili tayo dito. Well. Tumango si Josephine, naalala niya na noong huling beses na kinailangan ni Terence ng paggamot, hiniling niya na walang pumasok sa silid. Tahimik na umalis silang tatlo sa kwarto ni Terence at isinara ang pinto, habang naghihintay sila sa sala. Anong gusto mong inumin? Tanong ni Cheryl. Siya ang host, at kumilos siya ng angkop sa kanyang tungkulin. Ang kanyang tunggalian kay Josephine ay hindi pumipigil sa kanya na alalahanin ang kanyang mga asal. Oh, kahit ano ay gumagana. Si Josephine ay wala sa mood na pumili ng mga inumin. Pumunta si Cheryl sa kusina para kumuha ng ilang bote ng inumin, inilagay niya ito sa hapagkainan. Binuksan niya ang takip ng isang bote para inumin at inubos niya ito. Mula umaga hanggang ngayon, ito lang ang pinagkukunan niya ng tubig. Ilang beses pa nga siyang umiyak noon kaya sa ngayon ay dehydrated na siya. Si Yasi ay nasa parehong bangka. Hindi sila kumain o uminom ng kahit ano. Pumili si Yasi ng isang bote ng tubig na pinahusay ng bitamina upang pawiin ang kanyang uhaw. Hindi ka pa kumakain di ba? Dapat uminom ka ng kahit ano. Kapag nagising si Terence at nakita niya ang kalagayan mo, madudurog ang puso niya. Inabot ni Cheryl ang isang bitamina na tubig kay Josephine. Sumugod si Josephine sa sesyon ng tanghalian, at hindi rin siya kumain ng kahit ano sa buong araw. 702. Kung siya mismo o si Yasi ang nasugatan, mag-aalala ba si Terence? Sumuko si Josephine sa pag-inom ng tubig. Nakaupo silang tatlo sa sala at tahimik na nagkatitigan. Ang awkward na tensyon ay napakakapal, may maaaring humiwalay dito. Ang tahimik na pag-upo at pagtitig ng awkward ay hindi mga aktibidad na kayang gawin ni Yasi ng napakahusay. Nalaman niyang boring ito at sinubukan niyang maghanap ng karaniwang paksang pag-uusapan. Nag-aalala siya kay Terence, ngunit nasa mood din siyang gumawa ng iba pang mga bagay. May tiwala siya kay Cheryl bro.
Akala niya ay magiging maayos na siya. Oh, alam ko kung ano ang maaari nating pag-usapan. Anong uri ng babae sa tingin mo ang gusto ni Terence? Tumingin si Yasi kay Cheryl at pagkatapos ay bumalik kay Josephine. Yasi, ano ang dapat pag-usapan? Kumunat ang noo ni Cheryl. Si Josephine ay nakaupo doon bilang kasintahan ni Terence. Paano niya napag-usapan kung anong klaseng babae ang gusto niya? Well, harmless chat lang yun. Since wala naman tayong magandang gawin, di ba? Inosenteng kumurap si Yasi. Sisimulan ko muna, I think Cheryl bro likes beautiful, kind girls from good family households. What do you think? Paano ko malalaman? Tumingin si Cheryl kay Yasi. Josephine, ano sa tingin mo? Tumingin si Yasi kay Josephine. Mula sa obserbasyon ni Yasi, may isang kalamangan si Cheryl kaysa kay Josephine at ito ang kanyang sambahayan. Kaya't nagpa siyang gamitin ang paksang ito upang makakuha ng mataas na kamay. Alam din niya na walang pakialam si Cheryl bro sa mga bagay tulad ng family background. Iiwas ako sa pakikilahok, maaari mong pag-usapan ito. Sabi ni Josephine. Natuklasan ni Yasi ang kahinaan ni Josephine at isang isyo na higit na nakaabala kay Josephine. Ang kutis ni Josephine ay hindi masyadong masaya. Hindi talaga gusto ni Cheryl bro ang mga boring na hindi nakikiayon sa mga babae. Nakakatamad na parang Josephine. Bulong ni Yasi sa sarili. Hindi pwede. Sigaw ni Josephine. Tinitigan niya si Yasi sa mga mata habang sumagot, nakakagulo ka, mahal ni Terence ang pagkatao ko, bakit pa niya ako hihilingin na maging girlfriend niya? Iyon ay dahil wala siyang ibang choice. Sa school grounds, bukod sa iyo, walang ibang campus beauties na katulad ni Cheryl bro. Without any choice, he picked you as his girlfriend. Tumalon si Yasi para magpaliwanag. Hindi ba kayong dalawa ang campus beauties? Bakit hindi kayo pinili ni Terence? Nagsisimula ng magalit si Josephine. Hindi niya mapigilan ang sarili na makipagtalo kay Yasi. Nako, pero pinili niya tayo. Si Cheryl sis ang unang asawa at ako ang pangalawang asawa. Pagmamalaki ni Yasi habang naninikip ang dibdib. Huwag mong isipin na dahil lang sa malaki ang dibdib mo, nagiging tama ka. Ginagawa mo lang ang lahat. Pinabulaanan ni Josephine. Ano? Parang nagseselos ka. Naiinggit ka ba sa laki ng dibdib ko? Pagmamalaking tanong ni Yasi. Ano ba ang dapat kong ikainggit? Hindi naman ako nagseselos. Mukhang napakabigat ng iyong pagdadala ng sobrang bagahe. Bawat hakbang ay magdadala ng higit na pagsisikap. Si Josephine ay kumunat ang kanyang mga labi. Okay, Yasi, itigil mo na ang pagbibiro. Ayaw ni Cheryl na masira ang kanilang pagkakaibigan ni Josephine. Alam niyang ginagawa ito ni Yasi para sa kanya, kaya hindi niya ito mapag-alitan. Lumingon si Cheryl kay Josephine, Josephine, si Yasi ay may ganyang personalidad, kaya't mangyaring huwag itong isa puso. Nako! Hindi problema para sa akin, alam ko na, nagulat si Josephine na hindi siya sasagutin ni Cheryl. Sa isang kisap mata, hating gabi na. Bumalik si Pablo sa villa. Kinailangan niyang magmadaling bumalik sa kanyang kumpanya para ipaliwanag kung bakit siya kumuha ng $150 milyong mula sa mga cash fund. Bilang isang korporasyon na isa sa nangungunang 500 kumpanya ng bansa, nakapinsala ito sa mga aktibidad ng kumpanya. Ang maliwanag na bahagi ay mayroon pa ring $50 milyong sa pagkatubig. Ang halagang iyon ay magiging sapat upang pagaanan ang anumang emergency na pagpopondo. Kailangan nilang ihinto ang lahat ng umiiral na proyekto. Nang makahiram si Terence ng $100 milyong kay Tommy, malaki ang naitulong nito sa Pablo Industries. Kung hindi, ang Pablo Industries ay magdurusa ng ilang sandali dahil sa kakulangan ng pagkatubig. Kamusta si Terence? Tanong ni Pablo habang binubuksan niya ang pinto. Tapos, may napansin siyang dagdag na nakaupo sa sofa. Ito ang kanyang unang pagkakataon na makilala si Josephine. Hello, ikaw si... Nang makita ni Josephine si Pablo na pumasok sa villa, binago niya ang kanyang saloobin. Nakita na niya noon si Pablo sa seremonya ng pagbubukas ng paaralan, ngunit ito ang unang pagkakataon na personal niyang makilala ito. Si Pablo ay may maraming titulo.
Siya ang chairman ng Pablo Industries, gayon din, isang miyembro ng board ng kanyang paaralan. Kinabahan si Josephine. Hindi ito ang unang pagkakataon na kilala ni Josephine ang mga sikat na celebrity. Nakilala niya si Fatty Boy, Martin Larkins, at maging si Tommy, ngunit mas kinakabahan siya ngayon kaysa makilala ang mga taong iyon. Tumayo si Josephine at ipinakilala ang sarili kay Pablo sa isang magandang asal. Kumusta Uncle Charlton? Ang pangalan ko ay Josephine. Ako ang kasintahan ni Terence. Isa rin akong estudyante sa Starfields First School. Narinig ko ang iyong magandang talumpati sa pagbubukas ng seremonya. Oh, ikaw pala si Josephine. Ikinagagalak kitang makilala. Narinig ni Pablo ang balita tungkol kay Josephine sa pamamagitan ni Uncle Fredo. Hindi pa niya ito nakita, ngunit sa malapitan, masasabi niya kung gaano ito kaganda. Hindi matatalo ang kagandahan ni Josephine sa kagandahan ng kanyang anak. Hindi nakapagtataka na magustuhan siya ni Terence. Wala pa ring malay si Terence. Pakiramdam ko ay iniistorbo namin ang kanyang pahinga kaya napagpasyahan naming maghintay na lang sa sala. Sagot ni Cheryl sa kanyang ama. Kaya ganoon pa rin. Bumantong hininga si Pablo. Paano si Uncle Fredo? Kamusta na siya? Si Uncle Fredo ay katulad pa rin ng dati. Si Terence ay hindi nagising, kaya ayaw naming makipagsapalaran, umiling si Cheryl. Nanlumo si Cheryl. Buntong hininga. Mukhang maghihintay ang lahat hanggang sa magising si Terence. Nagpasya si Pablo. Kumain na ba kayo ng hapunan? Nagugutom na ba kayo? Naalala ni Pablo na palaging si Uncle Fredo, ang naghahatid ng mga pagkain para sa kanyang anak na babae. Kung hindi makakapunta si Uncle Fredo, si Terence, ang magluluto. Ngayong wala ang dalawang chef, malamang na hindi kumain ang kanyang anak na babae. Hindi kumain. Ayokong kumain. Umiling si Cheryl. Pagkatapos ay bumaling siya kina Josephine at Yasi at nagtanong, paano kayo? Si Josephine at Yasi ay wala sa mood na kumain. Nakainom na sila ng vitamin water, kaya inisip nila ito bilang pag-aayuno. Kumain tayo ng instant noodles. Si Terence ay isang doktor, para malaman niya kung ano ang pinakamabuti para sa kanyang sarili. Kung hindi kanya inutusang dalhin siya sa ospital, ibig sabihin mayroon siyang sariling diskarte. Sinubukan ni Pablo na aliwin ang mga babae. Samahan mo akong kumain, wala pa akong kinakain kaya nakaramdam ako ng gutom. Okay, maghahanda ako, tumayo si Cheryl para maghanda ng instant noodles. Ayaw niyang kumain, ngunit kung sinabi ng kanyang ama na kumain, pagkatapos ay kakain siya. Maraming instant noodle packet sa Villa. Naglabas si Cheryl ng 4 na magkakaibang lasa ng instant noodles, habang inihahanda niya ang mainit na tubig. Tahimik niyang hinintay ang tubig na kumulo. 903. Si Pablo ay kumakain ng instant noodles kasama ang kanyang anak na babae at ang kanyang mga kaibigan. Sa bawat kagat niya, masasabi niyang dismayado sila. Hindi niya magawang iangat ang kanilang kalooban, kaya nagpasya siyang umalis pagkatapos niyang kumain. Labas muna ako, ingatan niyo ang sarili niyo at magpahinga na rin kayo, mahaba-habang araw na. Okay. Tumango si Cheryl. Iginagalang niya ang kanyang ama at ang mga mungkahi nito. Tumingin ulit si Pablo sa paligid at umalis sa Villa. Sa pag-ikot ng orasan, minuto-minuto na ang lumipas. Sa isang kisap mata, 1 AM na. Kahit na ito ay hindi nangyari, ang 3 babae ay hindi nakaramdam ng pagod. Cheryl, Yasi, pwede ka na bang magpahinga? Magiging okay lang ako dito nanunood ng Terence. Hindi mo na ako kailangang samahan. Naramdaman ni Josephine na mukhang kaawa-awa si Yasi dahil halos hindi niya nagagawang manatiling gising. Hindi ka namin sinasamahan, hinihintay din namin na magising si Terence. Kasalanan namin kung bakit siya nasugatan. Mahinang ngumiti si Cheryl sa sinabi ni Josephine. Oo, tama. Mas nag-aalala kami kay Cheryl bro kaysa sa iyo. Tumango si Josephine. Nako. Natatakot ako na kung magpapatuloy tayong 3 ay wala nang makakatagal sa atin. Paliwanag ni Josephine. Hindi kami makatulog ng 1 araw, ngunit ano ang mangyayari kung hindi siya magising sa loob ng 2 o 3 araw?
Hindi ba tayo matutulog sa 3 araw na iyon? Ano ang mangyayari kung natutulog tayo nang magising si Terence at nangangailangan ng ating tulong? Ano ang dapat nating gawin? Tama ka sa loika na iyon. Tumango si Cheryl matapos marinig na nagsalita si Josephine. Kung ganoon, dapat ba tayong magpatupad ng shift rotation? Natutulog ang isang tao habang gising ang dalawa. Iyon din ang iniisip ko. Tumango si Josephine. Yasi, mukhang pagod ka na. Magpahinga ka muna, okay? No way, you can go first. I'm not tired. I was just yawning. Yasi yon twice in a row. Si Yasi ay medyo pagod, ang kanyang konstitusyon ay mas mahina kaysa kay Cheryl. Kahit na ang huling pagkakataon na siya ay kinidnap ni Leandro, hindi siya napuyat ng kasing tagal ni Cheryl. Yasi, matulog ka na. Makinig sa aming mga mungkahi. Para sa ikabubuti mo ito, utos ni Cheryl kay Yasi. Ah. Okay, pagsang-ayon ni Yasi. Kapag naabot na ang kasunduan, wala nang dahilan para pilitin niya ang sarili na manatiling gising. Kailangan niyang gumaling ng mabilis para hintayin si Terence na magising. Muling humikab si Yasi habang nagpupumigla sa pag-akyat sa hagdan. Tumangala si General Wilson upang makitang dumaan si Yasi at nanatili siya sa sahig. Pagkalipas ng 3 araw, kahit ang mga babae ay nawala ng bilang kung ilang beses silang nagpalit ng rotation. Wala talagang nagbibilang. Ito ay walang utak na paulit-ulit na paggising, pagkain, at pagkatapos ay bumalik sa pagtulog. Pagkatapos ng hindi mabilang na instant noodles, isa na namang araw ang matatapos. Noon sa wakas ay gumawa ng ingay si Terence sa nakakatakot na tahimik na villa. Si Josephine at Yasi ang nagising ng makarinig sila ng paggalaw ay mabilis silang tumakbo papasok sa silid. Nag-iingat sila, hindi sila naglakas loob na gumawa ng masyadong ingay habang nag-aagawan sila papasok. Nagtiptoe sila habang dahan-daang itinulak ang pinto, sapat lang para sumilip sa kama ni Terence. Gumalaw ang talukap ng mata ni Terence, mabigat ito sa kanya. Kahit papaano, nahirapan siyang imulat ang kanyang mga mata. Humikab si Terence. Nagising na rin siya sa wakas. Pagkatapos ng gayong matinding pinsala, ito ang una niya. Sa karamihan, makakabawi siya pagkatapos ng isang gabing pagtulog. Dapat ay nadagdagan niya ang kanyang kapangyarihan pagkatapos makabawi. Kinailangan niyang gumugol ng 3 araw at gabi upang mabawi ang kanyang sigla, ngunit ang kanyang lakas ay hindi gumaling. Karaniwan, siya ay umiikot sa kanyang sining ng dragon para makabawi, ngunit nalaman ni Terence kung gaano kasakit ang bagal ng pagbawi tulad ng isang normal na tao. Ang kanyang panloob na mga meridian ay nabasag lahat, siya ay nakakamot lamang sa maliit na dami ng enerhiya na umiikot sa loob ng kanyang katawan. Siya ay hindi naiiba sa isang normal na tao sa bilis na ito. Kahit na gusto niyang umalis sa Jade Pendant Dimension, hindi na makabalik si Terence. Nabigo siya na nakulong siya. Siya ay nahulog mula sa kanyang posisyon bilang isang nangungunang manlalaban sa isang normal na tao. Lahat sa isang iglap. Gayunpaman, hindi ito pinagsisihan ni Terence. Sa sitwasyong iyon, walang karangyaan si Terence na pumili. Kung hindi niya ginamit ang purong enerhiya niya bilang pampasabog, talo na siya. Ang pangunahing dahilan sa likod ng kanyang loika ay na si Mason ay isang peak physical master na nagsanay sa kanyang katawan upang maging hindi malalampasan. Si Terence ay 2 grado na mas mababa sa power difference. Paano makikipagkompetensya ang isang peak early phase spiritual master laban sa peak mid phase physical master? Kahit paano mo ito kalkulahin, ang espiritual na guro ay nasa isang dehado. Paano ang kalagayan ni Mason kumpara sa kanya? Kahit na wala siyang pagkakataong manalo, sinubukan ni Terence ang kanyang makakaya. Ito ay isang sitwasyon kung saan kailangan niyang makipagsapalaran ng malaki upang makakuha ng isang bagay. Kung sinunod niya ang payo ni George at iniwan ang ikatlong bahagi ng kanyang enerhiya bilang mga reserba, kung gayon kailangan niyang gumamit ng 2/3 ng purong enerhiya bilang kapangyarihan ng pagsabog. Magbubunga pa ba ito ng parehong mapangwasak na kapangyarihan? Hindi magagarantiya ni Terence na. Kahit na sa 100% ng purong pagkasira ng enerhiya, hindi pa rin namatay si Mason. Nawasak lang ang braso niya.
Kung nagtipid siya ng kaunting enerhiya bilang backup at gumamit ng 2/3 ng enerhiya, ano kaya ang magiging resulta ng pagsabog? Kung hindi ito gumana ay nasasayang niya ang 2/3 ng enerhiyang iyon. Ano ang gagawin niya sa 1/3 ng purong enerhiya na natitira sa kanya? Kaya't kahit na mayroon siyang pagpipilian kung gagawin ito sa parehong paraan o hindi, hindi magdadalawang isip si Terence na gawin itong muli. Paano pa niya maituturing ang kanyang sarili na isang masunuring tagasunod? Kahit na ang unang intensyon ni Pablo ay samahan niya ang Miss para sa pang-araw-araw na aktibidad sa buhay, ginawa iyon ni Terence at higit pa. Nagagawa niya ang kanyang responsibilidad para sa pera, ngunit para din sa pagkakaibigan. Pakiramdam niya ay kaibigan niya sina Cheryl at Yasi, kaya sa pag-iisip na iyon, handa siyang gawin ang lahat. Kung hindi, sa palagay mo ba ay lalaban si Terence hanggang kamatayan sa halagang $30,000 lamang? Talagang hindi. Terence, gising ka na ba? Bulong ni Josephine habang tumatakbo siya. Si Yasi ay hindi nag-atubili. Tumakbo siya at sinabing, alam kong magiging maayos ang kapatid ni Shield. Siya ang pinakamahusay. Maaaring natutulog si Terence, ngunit alam niya ang tungkol sa nangyari nitong ilang araw. Hindi niya napigil ang magising ang katawan dahil sa sobrang hina nito. Kailangan niyang hintayin na gumaling ang kanyang mga sugat. Salamat sa mga babae, sa pananatili sa akin sa loob ng 3 araw at gabi. Oh! Nagulat sina Josephine at Yasi na alam niya kung ilang araw siyang walang malay. Maaaring ako ay mukhang walang malay, ngunit alam ko kung ano ang nangyayari. Nagsalita si Terence. Oh yeah? You girls can go rest, I'm fine now. Okay. Hindi. Hindi kami pagod. Umiling si Josephine. Oh yeah? Shield bro? Dapat gutom ka na ngayon. Ano ang gusto mong kainin? Ipaghahanda kita ng makakain. Sagot ni Yasi. Nako, ayoko kumain ng kahit ano. Gusto ko lang magpahinga. Pwede na kayong magpahinga. Kailangan ko ng tahimik para makapagpahinga, napansin ni Terence na parehong namumula sina Josephine at Yasi bilang senyales na hindi sila nagpapahinga. Ang kanyang mga salita ay pipilitin silang magpahinga. 904. Kung ganoon, magpapahinga tayo ng maayos. Tumango si Josephine habang naiintindihan niya ang intensyon ni Terence. Nagising si Cheryl mula sa kaguluhan, hindi pa siya masyadong natutulog mula noong huling shift niya. Masyado rin siyang nag-aalala sa kaligtasan ni Terence, paano siya nakakatulog ng mahimbing. Mabilis siyang sumilip sa ibaba at nakitang walang tao sa sofa. Nagsimulang mag-pump ang kanyang adrenaline at naririnig niya ang mga boses na nagmumula sa loob ng silid ni Terence. Pwede bang? Si Cheryl ay kumilos ayon sa instinct at tumakbo sa silid ni Terence. Pagpasok niya, nakita niya na si Terence ay nakahiga sa kama kasama sina Yasi at Josephine sa tabi ng kanyang kama. Tuwang-tuwa siya, sa wakas ay nagising na si Terence. Napangiti siya ng malumanay sa nakita. Cheryl, matulog ka na rin. Ang gulo ng buhok mo, kaya alam kong hindi ka nakatulog ng maayos, hindi pa nakita ni Terence ang kanyang miss sa ganoong sorry at magulo na estado. Namula si Cheryl nang marinig niya iyon mula kay Terence. Magulo ang buhok niya dahil kakagising niya lang mula sa kanyang pagtulog, habang gising pa sina Yasi at Josephine kaya naligo at nagbihis ng maayos. Ako. Nauutal na sabi ni Cheryl. Nakakahiya ang itsura niya. Hindi siya tulad ng kanyang sarili, ang normal, kalmado at collectible na miss na ipinakita niya sa iba. Gayunpaman, kasama si Josephine, kinailangan ni Cheryl na pigilan ang kanyang mga ekspresyon, gising ka na, kailangan mo pa bang magpahinga? Oo, kailangan ko pa ng kaunti. Magpahinga na kayo, nagsalita si Terence. Bawat isa sa 3 babae ay may mga alalahanin, si Cheryl ay gustong magsabi ng isang bagay na nagpapasalamat. Gustong tanungin ni Yasi si Shield bro kung anong kakayahan ang ginamit niya. Gustong malaman ni Josephine kung may magagawa ba siya para sa kanya, gusto niyang manatili sa tabi ni Terence. Gayunpaman, hindi nila sinabi ang kanilang isip. Sabay silang lumabas ng kwarto. Buntong hininga. Nakahinga ng maluwag si Terence. Gusto niyang magpahinga sila. Higit sa lahat, ayaw pa ni Terence na makipag-usap sa kanila.
Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang nangyari sa kanila. Sa sandaling ito, hindi alam ni Terence kung saan magsisimulang magkwento. Ngayong nawalan na ng lakas si Terence, maaaring maghayganti ang kanyang mga kaaway anumang oras. Ayaw niyang mapahamak ang kanyang miss. Nang walang anumang tunay na kapangyarihan upang protektahan sila, kailangan niyang bantayan ang bawat hakbang niya. Buti na lang at hindi alam ng mga kalaban niya ang sitwasyon niya ngayon. Kung hindi, darating sila at sasamantalahin siya. Mapait na tumawa si Terence. Gusto niyang kunin ang kanyang telepono para tawagan si Old Linford. Kinailangan niyang tanungin siya kung mayroon siyang anumang mga ideya upang matulungan siya. Ngunit sa sandaling kinuha ni Terence ang kanyang bulsa, natuklasan niya na ito ay pinutol. Josephine, Cheryl at Yasi ay pagod na lahat. Nag-aalala sila sa kapakanan ni Terence. Sa nakalipas na 3 araw, hindi sila nakahanap ng mahimbing na tulog. Sa sandaling umalis sila sa silid ni Terence, sa wakas ay natahimik na sila. Sabay-sabay na inilabas ang lahat ng nakakulong stress. Lahat sila ay natulog sa itaas sa master bedroom. Hindi pinansin ni Cheryl si Josephine. Pinayagan niya si Josephine na sumama sa kanila sa itaas sa kanilang kama. Hindi alam ni Cheryl kung kailan niya sinimulang tanggapin si Josephine dahil ba sa tinanggap niya ito bilang kasintahan ni Terence. Kahit papaano, nalaman niya na wala na siyang anumang sama ng loob kay Josephine. Mabuti ba iyon o masamang bagay? Noon sa kanilang pag-ikot, si Josephine ang natutulog na mag-isa sa kama, ngunit ngayon silang tatlo ay kailangang magsalo sa kama. Gaano kasarap ang pagtulog sa pamamagitan ng pagbabahagi ng isang kama? Naramdaman din ni Josephine na ang tatlo sa kanila na magkasamang natutulog ay bahagyang hindi naaangkop, ibinuka niya ang kanyang bibig upang tumugon, hindi na kailangan, matutulog lang ako sa sopa sa ibaba. Nang sabihin iyon ni Josephine, hindi komportable si Cheryl kaya't sumagot siya, paano kita hahayaang gawin iyon? Ikaw ang panauhin, kung kailangang may natutulog sa sopa sa ibaba. Kung gayon dapat ay si Yasi. Ano? Bakit dapat ako? Tanong ni Yasi sa nalilitong tono. Haha. Alam ni Josephine na si Cheryl ay magalang lamang. Walang paraan na mapipilitin niya si Yasi na matulog sa sopa. Kaya sinubukan ni Josephine na tumawa at nagtanong, may guest room ba? Hindi ba ako matutulog sa guest room? Oh, meron. Malapit sa master room sa itaas. Ihahanda ko ang kama, nakalimutan ni Cheryl na may available pang ekstrang kwarto. Gusto ni Yasi na ipagpatuloy ang kanyang kasinungalingan sa pagsasabing ang guest room sa itaas ay shared bro, ngunit mas mabilis si Cheryl. Kailangang ihanda ang guest room dahil naalikabok na ito dahil sa ilang sandali na hindi nagamit. Ang kasinungalingan ni Yasi ay nakatadhana na mabaigo, sa pagsasabi na ang silid ay kailangang ihanda ay nangangahulugan na walang sino man ang nag-okupa dito sa mahabang panahon. Naghintay si Terence hanggang sa makaakyat ang mga babae, bago siya lumabas ng kanyang silid, naglakad papunta sa sala. Inangat ni General Wilson ang ulo nito para sulyapan si Terence. Kahit na ang hayop ay naramdaman na si Terence ay bumalik sa isang normal na tao. Hindi ito makapagsalita, ngunit tumahol ito ng 2 beses. Hindi pinansin ni Terence si General Wilson. Pagkaraang hindi pinansin saglit, ipinagpatuloy ni General Wilson ang posisyon nito sa sahig. Gusto ni Terence na gamitin ang linya ng telepono sa mansyon. Kinailangan niyang tumawag sa telepono kay Old Linford. Terence. Sinagot ni Old Linford ang telepono habang nasa banyo siya. Tumunog ang telepono at muntik nang mahulog sa inidoro. Anong ginagawa mo? Hindi ba pwedeng maghintay ang tawag mo hanggang sa matapos ako? Wala ka na naman sa banyo, di ba? Narinig ni Terence ang bigong boses ni Old Linford at nahulaan niya kung ano ang dahilan nito. Tumahol si Old Linford bilang tugon, ano ang gusto mo? Old Linford, wala na akong silbi ngayon. Nawalan ako ng kapangyarihan at isa lang akong normal na tao ngayon. Hindi nagaksaya ng panahon si Terence sa paglalarawan ng kanyang kalagayan. Mahina ang kalagayan niya at kailangan niya agad ng tulong. Normal na tao. Paano nangyari ito?
Nagulat si Old Linford. Gusto niyang ibaba ang tawag, ngunit ito ay isang seryosong sitwasyon. Lahat ng meridian ko ay naputol na. Hindi pa ako nakakakuha ng kahit anong purong enerhiya. Bumaba si Terence sa katotohanan at pagkatapos ay sinabi sa kanyang panig ang kwento ng nangyari. Kaya mula sa sinabi mo sa akin, ang lahat ng iyong mga meridian ay naputol ng iyong diskarte sa pagsabog. Tanong ni Old Linford sa seryosong tono. Oo. Si Terence ay walang imek. Old Linford, ikaw ang miracle doctor, mayroon ka bang mga milagrong maibibigay mo sa akin? Wala. Malinaw na sagot ni Old Linford. Anong ginagawa mo? Paano ka magiging pabaya? Kalimutan mo na. Kung totoo ang sinasabi mo, hindi nasa iyo ang sisihin. Dali-dali kang mag-impake at bumalik para sumilong dito para tumutok sa physical martial arts. Kung mananatili ka sa Starfield City, parang nanliligaw sa kamatayan. Alam ni Terence kung ano ang dapat niyang gawin, ngunit gusto niyang marinig ang opinyon ng ibang tao. Old Linford, masyado kang extreme sa iyong mga salita. Hindi ka ba isang miracle doctor? Wala ka na bang ibang ideya? 905. Maraming mga master na nag-practice ng isang espiritual na estilo na nasira ang kanilang mga meridian. Marami sa kanila ang aking mga kaibigan. Kung alam ko kung paano ayusin ito, ginagamot ko na sila. Bakit pa ako maghihintay hanggang ngayon kung alam ko kung paano ito gawin? Paliwanag ni Old Linford, ngunit ito ay katulad ng pisikal na estilo. Sa pamamagitan ng paglilinang ay maaabot mo rin ang tuktok, marahil sa likod ng batong iyon ay masusuri mo ang mabuti. Kahit na kaya mong ayusin ang iyong mga paglilinang sa oras na iyon, ikaw ay magiging pinakamataas sa parehong panlabas at panloob na mga kasanayan. Hindi maaaring ganoon ka-simple, narinig ni Terence ang mga salita ng matandang lalaki at hindi alam kung ano ang sasabihin. Parang sinasabi ng matandang lalaki na maaabot niya ang tuktok sa loob ng maikling panahon, ngunit posible ba iyon? So ano? Gusto mo bang sabihin ko sa'yo na wala ka ng pag-asa at dapat kang umuwi para magsaka para sa akin? Inilibot ng matandang lalaki ang kanyang mga mata, tingnan mo ang iyong Panginoon. Hindi ba't nilinang ko muna ang panlabas na estilo pagkatapos ay ang panloob na estilo, at kalaunan ay naging dalubhasa sa parehong mga estilo? Parehong estilo. Pinagpawisan si Terence. Tiyak na walang takot ang matandang ito. Bueno, iyon lang ang masasabi ko. Isipin mo ang iyong sarili, sabi ni Old Man Linford, tumingin kay Galton, hindi ba siya ay isang dalubhasa sa panlabas na estilo? Hindi ba siya gumagana ng maayos? Siya. Kaya mo bang i-replicate yan? May gamot ka pa ba? Pinaikit din ni Terence ang kanyang mga mata. Hindi. Diretso ang sagot ni Old Man Linford, bagaman maaari kung subukang magtimpla ng higit pa, hindi ko negosyo kung mamamatay ka dahil dito. Hindi man lang nagalit si Terence at mas gamaan ang pakiramdam niya. Sige kuya, aalis na ako pagkatapos kong mag-impake at mag-isip kung ano ang gagawin pagbalik ko. Mas maganda kung malalampasan mo ito. Sabi nga sa kasabihan, lahat ng kalsada ay patungo sa Roma. Sabi ng matandang Linford, kung walang gagana, ipapalibot ko si Galton sa buong mundo kasama mo. Siya ang magiging bodyguard mo at maaari kang maging mapaglarong master, astig. Agad na ibinaba ni Terence ang tawag. Gayunpaman, nagpa siya si Terence na uuwi na siya. Bagamat mahigit 1 buwan pa lang siya sa Starfield, marami siyang nakilala rito. Ang panahong ito ay lubhang mahalaga sa kanya at sapat na para sa kanya na isipin muli ang buong buhay na ito. Ang magandang ngunit malakas ang loob na si Josephine, malamig sa labas ngunit mainit sa loob. Ang pangunawa miss. Ang cute at masiglang Shu. At maging si Amara na palaging nakikipaglaban sa kanya ngunit ngayon ay labis na masunurin. Pati na rin sina Francine, Trixie, Melissa, Jelay. Magiging bahagi ba ng kanyang buhay ang mga taong ito? Jacob, Fatty Boy, Harold at Martin. Ano ang gagawin nila pagkatapos niyang mawala? Hindi nakakagulat na sinabi ng kanyang matandang lalaki na maaari siyang magretiro ng payapa pagkatapos makumplito ang misyon na ito.
Akala niya madali lang, pero ngayon, hindi na pala. Nakaupo sa pamilyar na mansyon, biglang naging sentimental si Terence. Baka bukas aalis na siya. Naalala ni Terence ang isang tula. Napakatahimik na umalis ako, kasing tahimik ng pagdating ko dito. Dahan-dahan kong ipinipitik ang aking manggas, kahit isang ulap ay hindi ko madadala. Naisip ni Terence na oras na para ay lapag niya ang mga card sa mesa kasama si Miss. May ilang bagay na kailangan niyang sabihin. Kailangan niyang maghanda bago malaman ng mga kaaway na wala na ang kanyang kapangyarihan. Sa gabi, nagising lahat sina Miss, Yasi at Josephine. Bumaba sila at nakita si Terence na nanunood ng TV sa sopa sa sobrang relax na paraan, mas gumaan ang pakiramdam nila. Terence, okay ka na? Sina Cheryl at Josephine ay masaya. Ma'am, okay na ang physical injuries ngayon. Sinabi lang ni Terence na maayos ang kanyang physical injuries pero hindi binanggit ang kanyang cultivations. Kinailangan niyang pag-usapan ito ng hiwalay kina Josephine at Miss. Mabuti naman. Tumanggaw si Josephine, ano ang gusto mong kainin? Ipagluluto kita. Okay lang ako. Kanina lang ako gumawa ng instant noodles at hindi pa ako nagugutom, tumayo si Terence. Josephine, gusto mo bang bumalik muna sa bahay? 3 araw ka na rito, baka nag-aalala ang mga magulang mo. Narinig ni Josephine ang mga salita ni Terence at nalungkot. Hinabol ba niya siya? Karaniwang hindi siya tinatawag ni Terence na Josephine sa harap ng iba at naisip niya na may mali. Hindi niya kasalanan kung bakit siya nag-iisip ng ganito. Kakagising lang ni Terence at gusto niyang makipag-usap pa sa kanya, ngunit sinabihan siya ni Terence na umuwi na siya. Nakaramdam ng sama ng loob si Josephine at naiinggit kay Miss at Yasi. Okay. Masunaring tumanggaw si Josephine. Sasama ako sa hapunan mamaya, pumunta ka muna at itanong mo sa mga magulang mo. Nakita ni Terence na siya ay naiinis at alam niyang hindi niya ito naiintindihan. Wala siyang paraan para ipaliwanag ito sa kanilang tatlo nang sabay-sabay at nagpas siyang makipag-usap kay Terence mamaya. Narinig iyon ni Josephine at muli siyang naging masaya. Tumanggaw siya, sige, hihintayin ko ang tawag mo. Ang mga kakaibang kilos ni Terence ay naguguluhan din kay Cheryl at hindi siya nagsalita hanggang sa umalis si Josephine. Bakit mo siya sinabihan na umalis? Gusto kong ipagdiwang ang iyong paggaling. Matapos manatili sa iisang bubong sa loob ng 3 araw, nagkaroon ng banayad na pagkakaibigan sina Miss at Josephine. Walang nagmamadali, umiling si Terence at naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Cheryl, Yasi, may mahalagang bagay akong sasabihin sa iyo. Ano ito? Hindi akalain ni Cheryl na kakausapin siya ni Terence ng ganoon kaseryoso at hindi siya sanay, sabihin mo lang sa amin. Eksakto. Shield bro? Tinatakot mo ako. Hindi rin nagustuhan ni Yasi ang tono ng boses ni Terence. Ha? Mapait na ngumiti si Terence, kung gayon sasabihin ko sa iyo ang totoo. Bagamat gumaling ang aking mga sugat, nawala ang aking paglilinang. Nawala ang iyong paglilinang. Ano ang ibig mong sabihin? Natigilan si Cheryl dahil hindi niya alam ang ibig sabihin ni Terence. Sa simpleng salita, para na akong ordinaryong tao ngayon. Nagpanggap si Terence ng mahinang tono, noong kalabanan ko si Mason, ang huling suntok ay hindi ang aking ace card o anumang bagay, ginamit ko ito umaasang mamamatay siya kasama ko. Bagamat buhay pa ako, ang pagsabog ay nagdulot sa aming dalawa sa isang napakasamang sitwasyon. Si Mason ay wala na akong lakas, at ako ngayon ay nawalan na ng lakas, at ako ay wala na ngayon. Ano? Bumalik ka sa ordinaryong tao. Nagulat si Cheryl. Naunawaan na niya ngayon pagkatapos ipaliwanag ni Terence, ano ang kailangan mong gawin para mabawi ito. 906. Oo, paano mo mababawi ang iyong kapangyarihan? Nagtatakang tanong ni Yasi, nabasa ko sa mga nobela ng martial arts na kapag nawala ang kapangyarihan ng lalaking bida, dapat niyang linangin ang isang babae, totoo ba? Kailangan bang ibigay ni Cheryl sis ang kanyang sarili sa iyo? Paf! Halos matawa si Terence. Ang maliit na batang babae na ito ay isang kayamanan.
Sanay na si Terence sa kanyang masiglang personalidad at ayaw niyang umalis, ngunit may ilang bagay na kailangan niyang isakripisyo. Yasi, huwag kang magalit, makinig ka sa kanya. Sinama ng tingin ni Cheryl si Yasi ngunit lihim na naisip, kung tulad ng sinabi ni Yasi, mababawi lang ni Terence ang kanyang cultivation sa pamamaraang iyon, tatanggapin ba niya? Marahil. Oo. Kung tutuusin, nawalan siya ng kapangyarihan sa pagliligtas sa kanya at muntik nang mawalan ng buhay, paano kung may isakripisyo ito para sa kanya? Ito ay hindi dahil sa damdamin, ngunit isang buhay para sa isa pa. Bilang kabayaran. Inaliw ni Cheryl ang kanyang sarili ng ganito. Ngunit mayroon siyang Josephine, bakit niya ito gagawin sa kanya? Umiling si Cheryl at itinapon sa likod ng kanyang ulo ang lahat ng kakaibang kaisipang ito. Hindi totoo yan. Mapait na tumawa si Terence, ang mga lalaking lead na iyon ay perwisyo lang at kailangan ng dahilan para pagtakpan ang kanilang mga pervert na pagnanasa. Shield bro? Pervert ka ba? Tanong ni Yasi. Hindi ito nakasagot ni Terence. Bahagi ng pagiging tao ang sexual desire at ayaw niyang magsinungaling. Yasi, bakit ang dami mong gustong sabihin? Huwag mo siyang gambolain, hayaan mo siyang magsalita, paano niya maibabalik ang kanyang kapangyarihan. Pinandilatan ni Cheryl si Yasi at galit na galit. Oo okay, sige Shield bro, paano mo mababawi ang iyong kapangyarihan? Kasama mo kami ni Cheryl sis. Tumango si Yasi. Kung paano ko maibabalik ang aking kapangyarihan. Bahagyang bumantong hininga si Terence, hindi pa ako nakakahanap ng paraan, kaya narito ako para magbitiw ngayon. Ikaw. Aalis ka. Natigilan si Cheryl at hindi makapaniwalang tumingin kay Terence. Nagulat siya sa sinabi ni Terence at hindi niya ito matanggap. Okay lang daw siya dati, bakit kailangan pa niyang umalis? Ma'am, tumango si Terence, maghahanap ako ng paraan para mabawi ang aking kapangyarihan. Hindi mo ba pwedeng hanapin dito? Natarante si Cheryl. Sinasama ko kayong dalawa dito dahil kinuha ko ang pera ni Uncle Charlton. Pero ngayon nawala na ako ng kapangyarihan para protektahan kayo, bakit ako mananatili dito? Nagkibit balikat si Terence, huwag kang mag-alala. Pagkaalis ko, hahanapan ka ni Uncle Charlton ng bagong bodyguard. Baka mas masunurin siya kaysa sa akin at hindi ka magagalit. Ako. Gustong sabihin ni Cheryl na, ayoko ng iba, gusto kita. Ngunit hindi niya ito hinayaang madulas. Tumangala siya kay Terence at naramdaman niyang hindi makatotohanan. Aalis na siya. Sa lalong madaling panahon. Ay, ayos lang. May pera ka at hindi mo na kailangan ang 30,000 dolyar na iyon. Hindi mo kailangang may sweldo, Cheryl sis, and I can support you. Sumagot si Yasi nang hindi nag-o-overthink tulad ni Cheryl, pagkatapos mong mabawi ang iyong kapangyarihan, maaari kang humingi ng pagtaas sa sweldo. Ha! Ngumiti si Terence, huwag kang tanga Yasi. Alam kong hindi, tama. Napatingin si Yasi kay Terence nang may pagtataka habang nanlalaki ang mga mata. Sa huli ay ibinaba niya ang kanyang ulo at nanatiling tahimik. Pupunta ka. Alam kong wala kang pakialam sa pera. Kinagat ni Cheryl ang kanyang labi, sinabi mong magkaibigan tayo. Nawalan ka ng kapangyarihan dahil sa amin, kaya at paano ka namin hahabulin? Sa tingin mo ba, ako, si Cheryl, ay gagawa ng ganoon? Haha. Tumingin si Terence kay Miss at nag-aatubili siyang umalis, ngunit mabilis niyang nakumbinsi ang sarili, humiling ako na magbitiw sa sarili ko, at wala itong kinalaman sa iyo. Sige, pupunta na ako. Kailangan kong sabihin kay Josephine bago ako umalis. Ikaw. Tumingin si Cheryl kay Terence at may gustong sabihin, ngunit itinikom niya ang kanyang bibig habang pinagmamasdan si Terence na walang magawang patungo sa pinto. Umalis si Terence ng ganito, nawala sa mga mata ni na Cheryl at Yasi. Tumingin si Cheryl at may naramdamang mali sa kanyang puso. Hindi niya matukoy kung ito ay kalungkutan o iba pa, ngunit nakaramdam siya ng labis na kalungkutan. Bumagsak ang kaligayahan na natagpuan niya matapos malaman na gumaling si Terence. Para siyang nawala ng kayamanan.
Gusto niyang umiyak ngunit habang sinusulyapan niya si Yasi at pilit itong ibinalik. Cheryl, manatiling matatag. Paano ka umiyak para sa isang lalaki? Ayos lang kung aalis siya. Hindi mo nais na pagmamaltrato siya, at gusto niyang iwanan ang kanyang sarili. Bagamat inaaliw niya ang kanyang sarili ng ganoon, labis pa rin ang kanyang pagkabalisa. Cheryl sis, wala na ba talaga si Shield bro? Tanong ni Yasi. Oo. Tumango si Cheryl. Pero ayaw ko siyang pumunta, matapat na sagot ni Yasi. Alam ko, pero hindi natin siya mapipigilan. Umiling si Cheryl. Wala kahit Uncle Charlton. Biglang nagmungkahi si Yasi. Daddy. Biglang napagtanto ni Cheryl na ang kanyang ama ang nakahanap kay Terence. Makikinig ba si Terence sa sinabi ng kanyang ama? Siya dapat, tama. Kung hindi, bakit siya pumunta dito para magtrabaho ng husto sa halagang $30,000 lang? Nagningning ang mga mata ni Cheryl habang iniisip niya ito. Nadapa siya sa telepono at dinial ang numero ni Pablo. Cheryl. Kamusta si Little Terence? Gising ba siya? Kakaalis lang ni Pablo sa trabaho at sinagot ang tawag ng kanyang anak habang pauwi. Hindi niya pinasundo si Uncle Fredo nitong mga nakaraang araw at hindi rin siya kumuha ng bagong driver dahil sanay siyang magmaneho. Oo. Tumango si Cheryl, Daddy, ngunit umalis si Terence, gusto niyang magbitiw. Mag-resign. Bakit? Nagulat si Pablo dahil ba ito ay masyadong mapanganib. Nag-alala si Pablo nang si Terence ay wala pa ring malay. Sa pagkakataong ito, ang pinagdaanan ni Terence ay talagang lubhang mapanganib at mula sa pagkukwento ni Cheryl, si Terence ay muntik nang mawala ng buhay. Hindi. Naghilom na ang mga sugat niya, pero nawala lahat ng kungfu niya. Sagot ni Cheryl, sabi niya, parang ordinaryong tao na siya ngayon at mas matagal niyang mapoprotektahan kami ni Yasi, kaya gusto niyang magbitiw. Ganun ba? Hintayin mo ako, pupunta ako ngayon. Mabilis na sinabi ni Pablo. Kung ito ang dahilan, hindi tututol si Pablo dahil maaari siyang kumuha ng bagong bodyguard, ngunit kapag umalis na si Terence, hindi na siya babalik. 907. Nang sumugod si Pablo sa mansyon, nakita niya ang kanyang anak na babae at si Yasi na nakaupo sa sopa na walang laman, hindi sila nanunood ng telebisyon, o may ginagawa pa, blankong nakaupo lang doon. Hindi niya napigil ang bumantong hininga, Cheryl, anong nangyari? Hindi ka nagpaliwanag ng maayos kanina. Ngayon ay maaari mong sabihin sa akin ng mas detalyado at maaari tayong mag-isip ng solusyon ng magkasama. Daddy. Gustong umiyak ni Cheryl, ngunit kasama si Yasi doon ay kailangan niyang panatilihin ang kanyang imahe ng isang nakatatandang kapatid na babae. Huminga siya ng malalim, kinokontrol ang kanyang emosyon at ipinaliwanag ang buong sitwasyon kay Pablo mula simula hanggang matapos. Gayunpaman, si Terence mismo ay hindi ipinaliwanag ang lahat ng masyadong detalyado, kaya nang ulitin ni Cheryl ang kanyang mga salita, nahulog din sa malalim na pag-iisip si Pablo. Oh! Mula sa mga salita ni Terence, mayroon akong pangkalahatang ideya kung ano ang iniisip niya, sabi ni Pablo pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Una, gusto ni Terence na umalis sa lugar na ito dahil wala na siyang lakas kaya hindi niya magampanan ang responsibilidad na protektahan ka. Gayunpaman ito ay wala, hindi mo kailangang protektahan bilang isang attendant, maaari na lang akong maghanap ng ibang bodyguard. Ang problema ay kung ano ang gusto niyang manatili, si Terence ay pipiliin kung manatili o hindi. Sa kanya muna. Pangalawa, ang takot ni Terence na ang pagkawala niya sa kapangyarihan ay mauuwi sa paghihiganti mula sa mga kaaway. Ito naman, kung makakita lang ako ng makapangyarihang bodyguard, hindi na rin issue. Kaya kailangan kong malaman kung ano ang iniisip ni Terence. Oo, tumango si Cheryl, na panatag sa mga salita ng kanyang ama. Cheryl, naaalala ko noon na pinilit mo siyang paalisin, hindi napigilan ni Cheryl na kutsain siya, ngayon ay humihiling siya na iwanan ang kanyang sarili, bakit ngayon ay humindi ka na? Oh iba na ngayon. Siya na ang lifesaver namin ni Yasi, paano tayo magiging walang utang na loob?
Habang nagsasalita si Cheryl, sumulyap siya kay Yasi at nagtanong, tama ba, Yas? Oo, nagpa siya na si Cheryl na italaga ang sarili sa kanya. Tumango si Yasi. Halos sumabog sa galit si Cheryl, ang kailangan mo lang gawin ay magsabi ng, oo, at sumabay dito, ano ang kalokohang iyon? Cheryl, sumama ka sa akin saglit, biglang nag-isip si Pablo, bago siya tumayo at sumenya sa kanyang anak. Oh! Huminto si Cheryl. Kung ano man ang nangyari, hindi ba nila ito mapag-usapan sa sala? Si Yasi lang ang nasa sala, at hindi rin siya tagalabas. Gayunpaman, nang makitang naglalakad na ang kanyang ama patungo sa silid ni Terence, hindi napigilan ni Cheryl na sumunod. Pumasok si Pablo sa silid ni Terence. Hinintay niyang pumasok si Cheryl bago lumapit upang isara ang pinto at sinabing, Cheryl, maupo ka muna. Oh, Daddy, anong problema? Bakit natin ito nilalayo kay Yas? Tumingin si Cheryl sa kanyang ama na bahagyang nalilito. Natatakot din siya na magalit si Yasi dahil walang itinatago sa kanya sa nakaraan. Hindi naman talaga malungkot si Yasi, medyo na-curious lang siya. Matapos pumasok sina Pablo at Cheryl sa loob ng silid, si Yasi ay tumawid din sa pintuan ng silid ni Terence at nakinig ng mabuti sa nangyayari sa loob. Cheryl, sabihin mo kay Daddy ang totoo, gusto mo ba si Terence? Tumingin si Pablo sa kanyang anak at nag-aalangan na nagtanong. Ha? Huminto si Cheryl at tulala na tinitigan si Pablo, agad na namula ang kanyang mukha, tatay, ano ang sinasabi mo? Bakit ko magugustuhan si Terence? Haha. Tumingin si Pablo sa anak niya at sa halip ay tumawa, kung gayon, gusto mo bang manatili si Terence? Ako. Ginagawa ko. Bamulong si Cheryl, pero ano ang kinalaman nito sa pagkagusto ko kay Terence? Well, dapat may magandang dahilan para gusto mong manatili si Terence. Nakangiting sabi ni Pablo, si Terence ay isang taong may lakas ng loob. Siya ay nasugatan at hindi na magampanan ang kanyang tungkulin kaya naman nagbitiw na siya. Isipin mo, kung sasabihin nating bibigyan natin siya ng sweldo at hayaan siyang manatili sa mansyon, kasama ang kanyang personalidad, sa tingin mo ba ay tatanggapin niya ito? Nag-alinlangan si Cheryl ngunit dahan-daang umiling. Kahit na minsan ay mukhang makapal ang balat ni Terence, tila napaka-prinsipyo niya. Kaya naman, medyo mahirap para sa kanya na manatili, malamang hindi. Kung hindi, mas maaga siyang nagstay. Sa makatuwid, kung gusto mong manatili si Terence, kailangan mong magkaroon ng dahilan, sabi ni Pablo, ngunit wala kaming anumang koneksyon sa kanya kaya bakit siya dapat manatili? Oh! Medyo naiintindihan ni Cheryl ang ibig sabihin ng kanyang ama. Kung si Terence ang boyfriend niya, baka mananatili siya. Ang problema, siya ba? Siya ay hindi. Sa madaling salita, kung si Terence ay magiging bahagi ng ating pamilya, bakit siya aalis? Pinagmasdan ni Pablo ang sarili ng kanyang anak na napahiya. Hindi niya talaga inaasahan na aamin ito, ngunit bilang kanyang ama, nahuhulaan pa rin ni Pablo kung ano ang iniisip nito, gusto kong pakasalan mo si Terence, ano sa palagay mo? Ha? Nanlaki ang mga mata ni Cheryl at hindi makapaniwalang tumingin sa kanyang ama. Alam niya mula pa noong nakaraan na ang ugali ng kanyang ama kay Terence ay hindi pangkaraniwan. Napag-usapan pa niya ito kay Yasi pagkatapos ng unang hapunan ng pamilya. Sa oras na iyon, ang sagot ni Yasi ay maaaring gusto ni Uncle Charlton si Terence bilang kanyang manugang o si Terence ay kanyang anak sa labas. Ngayon ay tila laging ganito ang iniisip ng kanyang ama. Medyo nabigla si Cheryl, gusto ba ng kanyang ama na pakasalan niya si Terence? Totoo ba ito? Kung gayon, dapat ba siyang pumayag dito? Medyo bumilis ang paghinga ni Cheryl. Isang tinig mula sa kaibuturan ng kanyang puso ang humihimok sa kanya, bilis, sang-ayon dito. Sang-ayon dito. Hindi ba ito ang gusto mo? Gayunpaman, malamig na umalangaw-ngaw ang isa pang boses, may girlfriend na si Terence. May girlfriend na si Terence. Sabi ni Cheryl. Girlfriend pa lang yan, hindi pa sila kasal diba? Pinaikit ni Pablo ang kanyang mga mata at tumingin sa kanyang anak na babae.
He then said with a half smile, "You must always fight for things, tinatanong ko lang yung ugali mo." Ay. Namula sandali si Cheryl, hindi sigurado kung paano sasagot. She bashfully said, "Marriage is something major, how could I have a clue? I don't even have someone I like, if daddy wants to decide for me then I'll just agree to it. He saved my life anyway so I should repay him for that." Haha. Tumawa si Pablo. Mukhang nagkaroon ng matinding pagbabago ang saloobin ng kanyang anak kay Terence, pagkatapos ay kakausapin ko si Terence at tingnan kung ano ang iniisip niya. Okay. Tumango si Cheryl, labis na napahiya. Gayunpaman, habang nag-uusap ang dalawang tao at napakaharmonya ng kapaligiran, may nagtulak sa pinto ng silid. 908. Ano ang tungkol sa akin? Ano ang tungkol sa akin? Tumakbo si Yasi sa silid, "Cheryl, napakasama mo, paano mo ako makakalimutan?" Nagulat si Cheryl nang biglang sumugod si Yasi sa kwarto, muntik na siyang mapatalon mula sa kanyang upuan. Kahit na hindi niya maitago ang mga bagay na ito kay Yasi, si Cheryl ay talagang kinakabahan pa rin kaya nabigla pa rin siya sa biglaang pagpasok. Si Pablo naman ay hindi alam kung matatawa o maiiyak. Hindi siya makapaniwala na narinig pa rin ni Yasi ang lahat. Haha, paano ka namin makakalimutan? Ngumiti si Pablo at tumingin sa matalik na kaibigan ng kanyang anak. Alam niya ang pagkatao ni Yasi. Siya ay kumilos na parang baliw ngunit napakalapit sa kanyang anak na babae. Malamang na mananatili silang matalik na magkaibigan sa buong buhay nila. Ako ang may bahay, tama ba Cheryl? Nangako ka sa akin, sisirain mo ba ang pangakong iyon? Mukhang narinig na ni Yasi ang buong pag-uusap nina Pablo at Cheryl. Paano ko masisira ang pangako ko? Hindi alam ni Cheryl kung matatawa ba siya o maiiyak, buy one get one free, sa tingin ko matutuwa si Terence. Tumingin si Pablo sa kanyang anak, hindi niya makita ang anumang emosyon mula sa mga ekspresyon nito na sumasalungat sa kanyang sinabi. Gumaan ang pakiramdam niya, sinabi niya, "Yasi, kung gusto mong magpakasal, basta ayos lang si Cheryl, okay na rin ako. Sa pamilya Colton, ikaw na mismo ang magsasabi sa kanila." Si Pablo ay hindi isang taong matigas ang ulo. Bagamat isa siyang ordinaryong negosyante, dahil sa ilang kadahilanan, nakipag-ugnayan din siya sa ilang nakatagong pamilya ng pedigree, paksayon, at mga mula sa mas mataas na antas ng pag-iral. Sa makatuwid, kung ang kanyang anak na babae at si Yasi ay ikakasal ng magkasama kay Terence, wala siyang pakialam. Ang kaligayahan lang ng kanyang anak ang mahalaga. Para naman sa pamilyang Colton ni Yasi, si Yasi ay kailangang kumbansihin sila mismo, wala siyang gaanong maitutulong. Oh! Talaga! Huminto si Yasi at tumingin kay Pablo ng kakaiba. Ang antas ng katotohanan sa kung ano ang karaniwang sinasabi niya ay palaging kaduda-dodang. Kaya sa pagkakataong ito, ginamit niya ang parehong tono para makipagbiruan kay Pablo para makita ang ugali nito. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magiging napakakalma niya, hiningi lang niya ang opinyon ni Cheryl. Ngumiti si Pablo at walang sinabi. Tumayo siya at lumabas ng kwarto, iniisip sa sarili kung paanong imposibleng maghiwalay sila sa isa't isa. Bihira para sa dalawang tao na magkalapit, ngunit si Terence, sa kabilang banda, ay problema pa rin. Si Terence ay may kasintahan sa paaralan. Hindi talaga moari ni Pablo kung ano ang magiging ugali niya. Mukhang medyo huli pa ang anak niya. Isang buwan lang dumating si Terence sa Starfield City at naitatag na niya ang kanyang network. Kahit si Tommy ay sinunod ang kanyang mga salita. Tama ang kanyang ama, si Terence ay talagang isang henyo, at ang kanyang kinabukasan ay walang hangganan. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Damaso ang kanyang anak na naging eunuch at si Mason na naputol ang braso. Paano ito naging posible? Hindi ba si Mason ang rurok ng gitnang yugto ng Mystic Class, ikawalong antas ng Art of the Golden Shield? Paano siya nabugbog ng ganito? Hindi ba't nasa peak power lang si Terence ng low stage ng Mystic Class?
Napakalaki ng pagkakaiba ng dalawa, at si Mason ay mayroon ding mga espesyal na kapangyarihan upang protektahan ang kanyang sarili, paano siya matatalo? Sumawawang, kumusta ang sitwasyon? May pag-asa bang gumaling ang anak ko? Si Damaso ay puno ng panghihinayang. Kung hindi niya nakipag-usap kay Terence noon at pinakawalan sina Cheryl at Yasi pagkatapos makuha ang pera, wala sa mga ito ang mangyayari. Hindi niya ito matanggap, kaya ang kanyang panghihinayang ay napalitan ng matinding puot. Terence, kung hindi kita papatayin, hindi ako karapat-dapat mabuhay. Hindi. Umiling si Sumaowang kahit kilala ako bilang hari ng medisina, dahil lang ito sa husay ko sa paggagamot. Ang baliw ng anak mo ay putol-putol na. Maliban na lang kung may kakayahan akong buhayin ang mga patay na puno, imposibleng manganak ang bagay na ito. Tatay, ayoko maging eunuch. Hindi pa sapat ang laro ko. Si June ay nagsimulang humikbi ng marahas. Kinamumuhian niya si Terence mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kahit na ginawa siyang eunuch ni Terence noon, hindi ito totoo. Gayunpaman, ngayon siya ay isang tunay na beteng. Kahit na ang lahat ng ito ay dahil kay Yasi, ngunit kinasusuklaman pa rin ni June si Terence. Kung hindi sinaktan ni Terence si Mason, hindi sana siya tinambangan ni Yasi. Kaya, sa huli, lahat ng ito ay dahil kay Terence. Gusto niyang mamatay si Terence ng husto. Huwag kang mag-alala anak, pagagalingan kita, kahit na wala akong natitira, sabi ni Damaso na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Bagamat kumita siya ng malaki, hindi siya magkakaroon ng mga inapo, kaya ano ang silbi ng lahat ng pera? Nabalitaan ni Irving na mabangkarote si Damaso para pagalingin si June at agad na nagningning ang kanyang mga mata. Alam niya na nakakuha lang si Damaso ng $250 milyong mula kay Pablo, at gusto niya ito. Kung makukuha niya ang $250 milyong, kung gayon ang lahat ng pagkawala na dulot ng mga gumuhong gusali ay wala. Ang pagtatayo ng isa pang engranding Irving Building ay hindi na magiging pangarap. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Irving kay Sumaowang, Sumaowang, may naiisip ka bang ibang ideya? Tingnan mo kung mapapagaling mo si June. Well, I'll consider it, magre-research pa ako at tingnan kung may magandang ideya. Kahit na ang pangunahing layunin ni Sumaowang ay linlangin ang mga tao, kailangan pa rin niya ng mga diskarte. Hindi niya kayang gawin ang mga ito. Totoo na kapag mas pinagaling niya ang mga pasyente ay mas lumalala ang mga ito, ngunit ang saligan ay na pagkatapos niyang pagalingin ang isang karamdaman ay lilito ang isa pa. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon para kay June ay naging dahilan upang siya ay walang magawa. Gayunpaman, upang kumita ng pera para kay Master Irving, naramdaman ni Sumaowang na dapat niyang pag-isipang muli ang tungkol dito at tingnan kung makakaisip siya ng anumang mga solusyon. Okay, sorry sa mga abala Sumaowang, hindi akalain ni Damaso na gustong ipagpatuloy ni na Irving at Sumaowang na linlangan siya. Naisip niya pa rin na dahil sa panahong ito ng pakikipag-ugnayan ay naging pamilyar ang lahat sa isa't isa at nagkaroon ng ilang pagkakaibigan kaya nahirapan si Sumaowang na magpatuloy. All good? All good. Tumanggo si Sumaowang. O tama Mason, ano ang sabi ng amo? Humarap si Damaso kay Mason. Sa sandaling iyon, si Mason ay nasa isang kahabag-habag na kalagayan, ang kanyang buong katawan ay nababalot ng mga benda. Wala talagang sinabi ang boss. Papuntahin din ng master ko ang mga senior at junior apprentice ko. Nagsalita si Mason dito at nalungkot. Siya ang pinakabata at pinaka-promising na mag-aaral. Dahil nagsanay hanggang 8th level ng Art of the Golden Shield, isa na siyang physical master sa peak stage ng middle stage ng Mystic class, at siya ang pag-asa ng buong division. Ipinadala siya ng kanyang amo sa tabi ng amo para sanayin siya at protektahan ang amo. Pagkatapos ng lahat, ang boss ay lumikha ng maraming kita para sa dibisyon bawat taon. Noong una, sinabi ni Master na kapag naabot na niya ang level 9 nanograms Art of the Golden Shield, maaari siyang bumalik sa dibisyon at malayang makalakad bilang young commander. Gayunpaman, ang lahat ng pag-asang iyon ay nawasak sa sandaling iyon. 900.
Siya ay baldado. Hindi lamang siya nawalan ng braso, kundi nabali ang buong tagiliran niya. Maging ang kabilang panig na hindi nasugatan ay naapektuhan, na may halos 3 antas ng kapangyarihan ng Art of the Golden Shield. Maaari pa rin siyang maging isang maliit na gangster ngunit imposibleng maging master siya. Kahit na gumaling ang mga pinsala, ang nawawalang braso ay magpapahirap pa rin sa pagsasanay mula sa simula. At saka, kahit na nagsanay siya mula sa simula, sino ang nakakaalam kung gaano katagal bago niya maibalik ang kanyang kasalukuyang kapangyarihan. Sa kabutihang palad, narinig ni Master ang tungkol sa kanya na binugbog ng ganito at nagbanta na ipaghihiganti siya. Ipinangako na sa kanya ni Master, kapag naayos na niya ang mga bagay sa loob ng paksayon, magpapadala siya ng isa pang Master sa amo at pupunta sa Starfield City para tumulong sa paghihiganti sa kanya. Gusto niyang alisin si Terence at ang pamilya Charlton. Mabuti iyan. Sa sandaling ito, si Damaso ay walang kapangyarihang makaganti kay Terence, maaari lamang siyang umasa kay Mason. Dahil iisa ang puot ni Mason, alam niyang hindi ito kayang tiisin ni Mason. Nagkunwari si Damaso na hindi sinasadya at nagtanong, "Ma, binigyan ka ni Terence ng matinding pinsala, ano ang sinabi ng iyong guro?" Mamamatay si Terence. Aalisin ng master ko si Terence at ang pamilya ni Pablo. Malamig na sagot ni Mason nang walang itinatago, mamamatay silang lahat. Si Mason ay walang anumang pagdududa na sina Terence at Pablo ay hindi mamamatay pagkatapos bumaba ang kanyang guro mula sa bundok. Kahit gaano karaming mga katulong ang mahanap nila, walang silbi ang lahat sila ay mamamatay. Mahirap sabihin kung kayang patayin ng kanyang guro ang mga katulong, ngunit kahit na mataas ang kapangyarihan ng mga katulong, hindi nila magagawang patayin ang kanyang guro. Ang dahilan ay napakasimple, ang kanyang master ay ang dakilang kahalili ng Art of the Golden Shield. Walang kahit isang pagkukulang sa kanya, at sa kanyang kakayahang makatiis sa mga pag-atake, kahit na ang mga pag-atake mula sa isang Master of the Ground Tier ay walang anumang epekto sa kanya. Kahit na dumating ang Master ni Terence at gumamit ng parehong purong energy bomb kay Master, hindi pa rin siya masasaktan. Ang dakilang kahalili ng Art of Golden Shield ay hindi magagapi. Ang guro ni Mason ay tinawag na Invincible Gene. Siyempre, hindi siya tinawag na ganito noon, pinalitan niya ang pangalan niya ng Invincible Gene pagkatapos niyang ma-master ang Art of the Golden Shield. Not to mention the ordinary masters, kahit isang road roller ang dumaan sa kanya, hindi pa rin siya masasaktan. Magaling! Kung may magagawa kaming pamilya Zin para tumulong ipaalam lang sa amin, tuwang-tuwa si Damaso. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay naayos na ang planong paghihiganti. Sa kabilang banda, si June ay kumikinang din. Mamamatay si Terence sa pagkakataong ito. Pag-uusapan natin ito mamaya, naiinis si Mason, kahit na ang pagpatay kay Terence at Pablo ay mahirap na mabayaran ang kanyang mga pinsala. Siya ay baldado, ganap na baldado. Ano ang dapat niyang gawin sa hinaharap? Gayunpaman, nasugatan si Mason hanggang sa puntong ito, maayos ba si Terence? Nagdududa na si Irving na maaaring patayin ng amo ni Mason si Terence. Ipinagyayabang din ni June na kaya niyang patayin si Terence kapag dinala niya si Mason kanina. Ang mga resulta ay hindi promising. Si June ay nawasak at si Mason ay nawasak din. Dinalhan na naman siya ng 2 pile ng pera. Bagamat maaaring kumita ng malaking pera si Irving mula sa mga gastusang medikal, gusto niyang mamatay si Terence. Kung talagang pinatay ni Mason si Terence, mas gugustuhin ni Irving na hindi kumita ng kanyang mga gastusin sa pagpapagamot, bibigyan pa nga niya ito ng pera. Alinsunod dito, si Terence ay dapat din ay malubhang nasugatan, sabi ni Sumaowang pagkatapos mag-alinlangan, ayon sa aking pagsusuri, natatakot ako na ang mga pinsala ni Terence sa pagkakataong ito ay napakalubha at nakamamatay. Kung maaari niyang saktan si Mason ng ganito, hindi siya magiging napakayaman. Kung tama ako, sa palagay ko ang kanyang mga Meridian ay sira na lahat. Nasira lahat ng Meridian. Hindi ba siya isang pile kung gayon?
Bagamat hindi nagsanay si Irving, alam pa rin niya ang mga sitwasyon ng mga nagsanay. Oo. Tumanggo si Sumaowang kahit na siya ay isang doktor, natatakot ako na imposibleng ganap na gumaling. Kaya, si Terence ang dapat na pinakamahina ngayon. May katuturan. Tumanggo si Irving. May sasabihin sana siya, ngunit tumangala siya at nakitang pumasok si Coldy at mabilis na nagtanong, Coldy, bumalik ka sa tamang oras. Ang mga taong ipinadala mo para alamin ang sitwasyon, ano ang sinabi nila? Medyo ayos na si Terence, lumabas siya sa mansyon ng pamilya Charlton na parang hindi siya nasugatan sa simula pa lang, ngunit hindi man lang makita si Fredo. Sa tingin ko ay hindi siya magagamot o namatay, sabi ni Coldy. Naka-recover na si Terence. Imposible iyon. Nagulat si Sumaowang, ganoon ba kahusay ang kanyang mga medikal na kasanayan? Dapat ay gumamit siya ng purong enerhiya upang pagalingin ang sarili ng gayong mabibigat na pinsala. Maaaring naibalik na ang kanyang kapangyarihan. Tumigil si Mason, bumakas ang puot sa kanyang mukha. Kung ang kasalukuyang kalagayan ni Terence ay lubhang miserable at dumaranas ng malubhang pinsala, siya ay magiging balanse. Gayunpaman, ayos lang si Terence. Ito ay hindi katanggap-tanggap para sa kanya. Hindi ako sigurado. Ganito siya kalakas. Hindi makapaniwalang sabi ni Sumaowang habang nakakunot ang kanyang mga kilay. Hindi ba tao si Terence na iyon? Shit, paano siya napakasama? Nanlaki ang mga mata ni Irving, ngunit sa kabutihang palad, inihanda niya ang kanyang sarili. Ganito si Terence noon, nawalan na siya ng tiwala sa mga nagyayabang kung paano nila madaling mapatay si Terence. Malaki ang tiwala niya na hindi mamamatay si Terence. Itong lalaking ito ay parang ipis, kaya niyang dumaan sa nuclear bomb at hindi pa rin mamatay. Wait lang. Biglang tinampol ni Sumaowang ang kanyang hita at sinabing, sabi mo hindi mo nakita si Fredo. Oo, hindi kailanman nagpakita si Fredo. Nagmaneho si Pablo sa panahong ito. Sabi ni Coldy. Ha. Alam ko na ngayon. Sa pagkakataong ito si Terence ay nasugatan din. Wala siyang sapat na purong enerhiya para pagalingin si Fredo. Tumawa si Sumaowang, natatakot ako na si Terence na naglalakad ngayon ay dahil gumaling na siya sa ibabaw. Ang totoo, hindi pa nakakabawi ang kanyang kapangyarihan. Oh! Kung ganoon, maganda ang pagkakataon ito para harapin si Terence. Isang apoy ng puot ang biglang sumibol sa mga mata ni Mason. Hulaan ko lang, pero bibigyan ko pa rin ng payo si Mr. Mason, hindi mo dapat kalabanin si Terence sa mga sugat mo. Umiling si Sumaowang at mahinang sinabi, kahit hindi pa nakakabawi ang kanyang lakas, ang lakas mo ay putol-putol din. Pareho kayong dalawa. Hindi banggitin si Terence, sa sitwasyon mo ngayon, mahirap para sa iyo na makatakas kahit sa paligid ng ilang malalakas na lalaki. Kahit na ang mga salita ni Sumaowang ay medyo malupit, alam ni Mason na nagsasabi siya ng totoo. Hindi niya maiwasang ibaba ang ulo. Sa katunayan, sa kanyang kasalukuyang kalahating lutong lakas, hindi siya isang kalaban sa sinuman. Wasak na ang kalahati ng katawan niya, at wala siyang magandang galaw sa opensa. Dati siya umasa sa tigas ng katawan at nataman ng random, pero ngayon, kahit ilang malalakas na lalaki ang nakilala niya, mapapatay lang siya ng mga ito. Iyon ay dahil kalahati ng kanyang katawan ay katulad ng mga ordinaryong tao. Ngunit hindi ko gusto si Terence sa Earth na ito kahit sa isang sandali. Sabi ni Mason na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, nangangati akong mamatay siya ngayon. 910. Haha, Mason, hindi ba pareho tayo ng ideya? Walang magawang tumawa si Irving, pinasabog ni Terence ang magkabilang skyscraper ko at si Terence ang nagbali ng paa ko. Hindi ko ba gusto na mamatay din siya? Gusto ko. Pero alam ko na hindi ko siya kayang patayin ngayon at ang magagawa ko lang ay maghintay. Kailangan kong hintayin na ipadala sa akin ng tatay ko ang mga amo, o hintayin na patayin siya ng ibang karibal ni Terence. Tumanggo si Mason. Alam niyang sa sitwasyon ngayon, kaya niyang gawin ang lahat. Aling mga bahay ang nasaktan ni Terence kamakailan?
Dapat nating gawin ang kanyang mga karibal sa pagkakataong ito. Lumingon si Irving kay Cody at nagtanong. Maliban kay Jerwin, ang isa pa ay si Leandro. Sumagot si Cody, ang dalawang ito lang ang kilala ko, ngunit hindi naghahanap ng gulo kamakailan si Jerwin at sinundan ka ni Leandro. Walang sino man sa kanila ang maaaring makapinsala kay Terrence. O tama, si Jimmy mula sa bahay Turner ay bumisita sa akin ilang araw na ang nakalipas at nagtanong sila tungkol kay Pablo at sa kanyang kampon. Oh, ginamo mo ba sila? Sinabi mo ba sa kanila ang tungkol kay Pablo? Walang sama ng loob sa amin si House Turner at medyo harmonious ang relasyon namin sa kanila. Bagamat narinig ko na pinalayas na sila sa House York, gayunpaman, medyo kapaki-pakinabang pa rin sila kaya hindi ko sila pinabayaan, sabi ni Cody. Si Pablo naman, syempre, sinabi ko sa kanya. Halatang halata na kinasusuklaman niya nang marinig niya si Pablo sa ilalim ng trabaho niya. Nasa Mystic Division si Terrence, nag-alinlangan siya sandali at wala nang ibang sinabi. Oh! Paano ito, kumuha ng ilang gangster at subukan kung talagang nawala ng kapangyarihan si Terrence o hindi? Kung hindi, ikakalat natin ang balita. Saglit na nag-isip si Irving, hindi ako naniniwala na sina Terrence at Pablo ay walang ibang kalaban maliban sa atin. Sa nakikita natin, si House Turner ay malamang na gustong maghiganti, at kailangan lang nating maghintay na gawin nila ito. Naiintindihan ko. Tumango si Cody at umalis. Pagkaalis ni Terrence sa mansyon, nagmaneho siya patungo sa Pablo Shopping Mall. Bago niya makilala si Josephine, kailangan niyang maging handa. Hindi sinasadya ni Terrence na nagtago mula sa ilang lalaking nakabuntot sa kanya sa paligid ng mansyon. Alam niya na ang mga taong ito ay malamang na inutusan ni Irving na pumunta rito. Matapos masugitan sina June at Mason, tiyak na pupunta siya kay Sumaowang para gamutin at normal lang kay Irving na subukan ang kanyang kapangyarihan. Kaya naman, kung mas ipinakita ni Terrence na wala siyang pakialam at kumilos ng normal, mas malito niya ang mga ito, na iniisip nilang nabawi niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, pinabayaan niya si Uncle Fredo at hindi niya alam na sinusubaybayan din ni Irving si Uncle Fredo. Kahit na alam ni Terrence ang tungkol dito, wala siyang magagawa. Pinagaling lang niya ang kanyang sariling mga panlabas na sugat at ang kanyang mga nasirang meridian ay hindi na gumagaling, walang paraan na magamot niya si Uncle Fredo. Nagmaneho si Terrence sa mall para sadyang nilang isipin na hindi siya nasaktan. Kinailangan ni Terrence na itago ang balitang ito hanggang sa makahanap si Pablo ng isa pang master na makakatulong sa kanila. Gustong umalis ni Terrence bukas ngunit sa pag-aakalang hindi pa tapos ang problema sa pagitan nila ni June, hindi niya kayang iwan silang mag-isa bago nakahanap si Pablo ng isa pang bodyguard. Pinilit niyang manatiling low profile para walang makasamantala sa sitwasyon niya ngayon. Gayunpaman, hindi alam ni Terrence na nahulaan na ni Sumaowang ang pagkawala sa kanyang kapangyarihan. Ipinarode ni Terrence ang kotse sa underground na paradahan ng kotse at nagtanong sa security guard bago pumunta sa seksyon ng alahas sa unang palapag. Hello sir, nandito ka ba para pumili ng alahas? Dumating si Terrence sa isang tindahan na tinatawag na Weishan Lane Jewelry, at isang shop guide ang masigasig na lumapit sa kanya. Oo, tumango si Terrence. Hindi niya inaasahan na ang lugar na ito ay magkakaroon ng napakagandang serbisyo. Plano niya noong una na tumingin sa paligid ngunit ngayon ay nagpasya siyang bumili dito. Ngunit sa loob ng mall, magkatulad ang mga produkto ng bawat alahas at ang pangunahing pagkakaiba ay serbisyo. Sir, para kanino ito? Para sa sarili mo, o para sa isang kaibigan? Tanong ng guide. Gusto kong bumili ng singsing para sa aking kasintahan, sagot ni Terrence. Ring. Girlfriend. Tumango ang guide, normal ba itong regalo, o engagement ring? Engagement ring. Bamantong hininga si Terrence. Si Josephine ang unang batang babae na nagkumpirma ng isang relasyon sa kanya at gumawa siya ng ganoong desisyon bago siya umalis. Dito, pakiusap. Lahat ito ay mga singsing sa kasal. Anong hanay ng presyo ang pipiliin mo?
Marami kaming hanay, libo-libo hanggang 10,000 at higit pa. Itinuro ng gabay ang mga singsing sa loob ng isang display shelf. Ito naman. Magkano ito? Hindi gaanong alam ni Terence ang tungkol sa alahas at hindi alam kung paano ito pipiliin. Pinili niya ang isa na may pinakamalaking brilyante nang marinig niya na mas malaki ang brilyante, mas maganda ang singsing. Ito. Tumalo ng guide. Ang gusto ni Terence ay ang pinakamahalagang singsing sa buong shop. Bumibilis ang pintig ng puso niya. Kung ibinente niya iyon, gaano karaming porsyento ang makukuha niya mula rito. Ilang araw lang siyang nagsimulang magtrabaho dito, at kung maibebenta niya ito, kikita siya ng malaki. Anong mali? Nakita ni Terence ang kanyang pag-aalinlangan at nagtanong. Wala lang. Umiling ang guide, itong singsing na ito ay kayamanan ng aming tindahan at nakalock ito sa loob. Pakiusap sandali, tatawagan ko ang manager at hilingin sa kanya na buksan ito para sa iyo. Okay. Tumango si Terence. Nang tatawag na sana ang guide, ang isa pang shop assistant sa isang shop para sa Yunguangdu Jewelry, ay tumingin kay Terence nang may pag-aalipusta at nginisyan, dapat mong tanungin kung kaya niya ito bago ka tumawag. Kung araw-araw kang tumawag ng ganito, magsasayang ka ng pera sa pagtawag. Kumunat ang noo ni Terence at naisip, is it any of her business na gusto niyang bumili ng singsing? Dahil ba walang bumili nito sa kanyang tindahan? Ngunit ayaw ni Terence na magdulot ng eksena sa ganitong oras at pinilit ang sarili na kumalma. Pasensya na sir, mangyaring huwag pansinin siya, ngumiti ang gabay kay Terence na humihingi ng tawad at nagpatuloy sa pagtawag. Humph! Itinatapon ang aking mabuting hangarin. Malamig na ngumuso ang ibang shop assistant at tumalikod. Sa katunayan, naiinggit siya sa dami ng benta ni Lane Weishan Jewelry at gusto niyang itaboy ang mga customer sa pamamagitan ng malupit na komento, tingnan mo ang suot niya, paano niya kayang bayaran ang kayamanan ng iyong tindahan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.